Ay, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, eto, Marcoleta versus Lacson. No? Alam naman natin mga kaibigan, hindi na kailangan paliwanag. Sabi ko nga sa inyo, yung mga trolls dyan, yung mga fake account dyan, nagtatanggol. Ngayon, ha, sa nangyayari ngayon, imagine ninyo, ha, ipagtatanggol nila yung mali. Paanong mali? Obvious naman na pagtatakip sa lahat na nangyayari ngayong issue. Para bang lumalabas, ang may mali, tayo pa. Tayo yung may gustong investigasyon, di ba? Sino pa? Sila Senator Rodante Marcoleta, di ba? O ano nangyari ngayon sa Senado? Dadamputin ngayon si Bato ng ICI. Di ba? Ano yun? Di ba? Lahat na lang. Kasi ganito yan eh. Ganito laro niyan eh, ha? Tsorya ko lang to ha, pero ayon sa chismis to ha, bibigyan ko rin ng tsorya. Ang laro niyang ganito, pababagsakin nila lahat ng mga Duterte, lahat pinagbibintangan nila. Isa-isa si Marcoleta, perfect lahat, may kasalanan. Para bang lahat pag Duterte ka, lahat masama ka? Di ba? Ipapalagay ka nila sa masama ka at babakbakan ka ng pink. Ito mga pink naman, babakbakan nila. Sasamantalahin nila yon pagkakataon na yon na kunwari nakakampi sila sa Marcos. Pero wala silang sinasabi, nakakampi nila Marcos. Nagpapalitaw lang sila kunwari nakikisimpatya sila sa Marcos. Na gets nyo? Para lumalabas kung sakali, magkakampi silang dalawa. Para magipit ngayon ang DDS. Bakit? Kasi nga, takot na takot sila, maupo si Sara. Ngayon, ang gagawin nito mga to, babakbakan ng mga Duterte para magkulang na. Di ba si Joel, bunti ka na nakaraan? Para magkulang na, hindi na maboto, mawala na, manatiling SPC, ganyan, si School Bukol. Tapos, may impeach na si Sara. Sigurado na. Pag na-impeach si Sara, tatahimik lahat ng ito. Tapos saan tayo? Pag na-impeach po si Sara, wala na po investigasyon sa mga Duterte. Tapos naibsan na yung galit nila. Hindi na mag-iimbestiga kahit kailan, tamo. Yan yung mga gawain ng mga yan. Obvious ang po mga kababayan eh. Halata naman. Huwag kayong kumampi dahil alam nyo na binabakbakan yung Duterte kasi galit kayo sa Duterte. Sinasamantala nyo na may bumabakbak sa Duterte, kayong mga dilawan, sinasamantala nyo, yung galit nyo, gusto nyo maibuhos, wala kayong magawa kasi nga, hindi kayo nakaupo ngayon. Kaya nakaupo naman yung iba, pero yung galit nyo, gusto nyo ibuhos sa Duterte, naghahanap kayo ng mga tao na lalaban sa kanila at doon kayo sisimpatya. Halimbawa, ganito. Gustong-gusto mo, alam ba, kapitbahay mo, nakaaway mo, no? Nakaaway mo, no? Wala kang kapangyarihan para gantihan yung kapitbahay mo, tama? Pero gusto mong gumanti. Ngayon, hahanap ka ng timing. Kapag may mga kapitbahay na nagalit doon sa kapitbahay na galit mo, sasama ka doon sa kapitbahay mo, tara, lusubin natin yun. Galit din ako doon eh. Parang gano'n nangyayari. Hindi na para sa taong bayan. Ano to? Nabuo tong administrasyong ito para lang usigin ng mga Duterte? Lahat na? Para yung mga hindi panagutin yung blood control? Mapunta na lang si Duterte? Lahat na lang eh. Napupunta lahat dyan eh. Di ba? Nagsisisiyan Kaya kayo binoto dyan sa administrasyong yan. Inihalal kayo ng tao. Palagay natin, no, palpak mga Duterte, no? Palagay natin, palpak lahat ng Duterte. No? Walang kwenta mga Duterte. Sige, palagay natin. Naghalalan ulit, di ba? Inilagay ng taong bayan yung pagkakatiwalaan dyan. Di ba? Tapos na dapat yon. Kung may investigasyon, unahin yung dapat yung ngayon, yung flood control issue. Yung kaya kayo inupo ng taong bayan dyan para magtrabaho kayo. Gampanan nyo yung mga kapalpakan ng mga nakaraang presidente. Ganun lang yun eh. Kung halimbawa, ayusin nyo, hindi yung pa nagbaha doon, mga Duterte kasi kasalanan yan eh. Ano ka pa ba't nilagay kang leader dyan? Para saan pa? Di ba mga kaibigan? Ba't pa ba nilagay kayo dyan ng mga mataas sa posisyon? Ayun, sorry ako na naman lahat yan. Ngayon, eto nga, di ba, si Bato, dadamputin yata ng arresto ng ICC. Tuwan-tuwa mga pink, tuwan-tuwa sila. Tuwan-tuwa sila kahit yurakan. Hindi naman si Bato eh. Wala tayong pakialam kay Bato. Wala tayong pakialam sa mga Duterte. Sige, bayaan mo silang magkakaso, hayaan mo sila. Ang may problema dito, yung kahihiyan ng bansa. Ilang beses niya sinabi na hindi papasok ang ICC, makakapasok na naman, mga aresto na naman. Kahiya ng mga Pilipino to. Yung mga dilawan, wala silang pakialam na mapahiya ang mga Pilipino. Basta yung gusto nila masunod. Yung galit nila maibsan, matuloy na madampot si Bato. Di ba? Ano ibig sabihin niya? Lahat na lang sabay-sabay eh. Ito ngayon si Lacson. Dumako na tayo dito kay Marcoleta kung saan,
talagang medyo nagalit na, nagtaas na ng konting boses si Senator Dante Marcoleta basta pinagagawa nito ni Boy Tago. Di ba? Obvious na obvious naman mga kababayan, huwag na tayo magbulag-bulagan. Obvious naman ang pinagagawa niya sa Blue Ribbon. Sige nga, huwag niyo na ipagtanggol. Ipagtanggol niyo siya sa mga nagawa niya dati. Kasama ako diyan. Magaling po si Boy Tago dati. Pero sa pagkakataon ngayon, hindi siya magaling dahil kakampi ko si Marcoleta. Hindi. Nakikita ko talaga mali ang kanyang direksyon. Pati si Boy School Bukol. Diba? Si School Bukol, magaling din naman yan. Dati. Pero ngayon ginagawa niya ngayon, hindi na eh. Parang gusto namin nasa na yung dating Soto at Lacson. Gusto namin makita. Huwag yung ngayon. Importante yung ngayon mapanagot yung mga sangkot. Bakit wala kayong parang ginagawa dyan? Wala eh. Sinasabi nila, hindi kami lang nagtatakip. Hindi nga kayo nagtatakip, pero hindi kayo kumikilos, gumagawa ng paraan para mapag-imbestigahan yung big fish. Si Senator Dante Marcoleta ang gumagawa, tapos yung mga trolls, yung mga tao, yung mga pinklawan, binabastos na siya. Binabasag na siya. Di ba? Panoorin nyo po. Lahat yan, tsorya ko na naman. Chismis na naman lahat yan, huwag yung paniwalaan. Usapan naman natin ngayon, Sen, itong ang daming shares na nito at mukhang viral na. So, isang paraan na naman yun, binabanggit natin kanina. Na lahat hahanapan ka ng lahat butas. Na ng butas. O yan, lahat ng butas hahanapan ka talaga. Obvious naman eh. Huwag naman kayo, halatang-halata ka na Marcoleta nung kakampi ka kay Gutesa. Hindi! Anong kinakampihan? Tumakbo si Senator Dante Marcoleta, hindi niya kilala yung mga yan. Sila Gutesa. Walang ganyan. Nag-open lang yung Pangulo. No, hindi porket nag-open ng Pangulo, siya nakatuklas ng ng flood control. Hindi. Matagal lang alam yan. Yung mga issue na yan, ng flood control na yan. Nag-open ng Pangulo sa SONA, mahiya naman kayo. Nagsimula na lahat, di ba, investigasyon, Alam ba ni Marcoleta yung mangyayaring ganyan, magkakaroon ng malaking investigasyon? Sige nga, mag-isip-isip nga kayo. Kasi nga, inisa-isa natin mula kay Gutesa, sa Diskaya, hanggang sa kasalukuyan, may bagong inilalabas yung ipinasa ninyo na SALN at yung comparison sa SOSE. Painggan nyo tong SALN na to, Tingnan nyo ako paano paliwanag yung Senator Marcoleta. Nagbibintang kayo, pero yung iba, hindi nyo sinisilip. Yung pinklawan, yung mga senador nyo, hindi nyo sinisilip. Si Senator Marcoleta sinisilip nyo. Sige nga. Ang sabi nila ay paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, gayon ang kanyang asset ay mas maliit. Then, paano bang nangyari? Parang nakita ko rin sa social media. Alam mo, ang nangyari, kaya pala masyadong masigasig yung bilyonaryo. Meron silang reporter, siguro ang tawag doon. Nagte-text sa akin kung pwedeng may interview nga, tungkol nga sa SALN, ganito, nakita po namin yung SOSE. Gusto ko sana Ang problema, pinilit kong pumunta doon sa hearing namin sa Energy. May hearing. Importante sa akin yun. Pagkatapos, very persistent siya So sir, sabi niya, maski ilang pangungusap lang, kasi po, i-air po namin ito tonight, para naman marinig ang panig nyo. So, hindi naman ako makalabas ng ganun kagad, So, hindi ako nakasagot. Yes. Total, maaring siguro matake up naman natin sa araw na ito. Pinili ko na lang na sa araw na siguro sagutin na lang natin. So, paano mangyayari na napakalaki ng ginastos niya, wala naman siyang contribution na nakalagay. Yes, sa contribution, sabi niya zero. Okay. Ngayon, kung pagbabasihan yung SALN niya, ganito lang karami, sobra-sobra yung contribution. Yung expenditure. Di ba? Hindi, wala siyang expenditure niya, 100 something million, 112. Samantalang ang niya, nasa 52M. Yes. Di ba? So, may sinasabi ka kanina, excited. Ano sabi mo kanina? Ito na. 3 points na ito. Laglag na kayo rito. Paano mo naman ipapaliwanag yun? Dokumento yan, Sen. At ang nagsalita pa nito, parang investigahan ng ombudsman ito. Di ba? Lahat iniimbestigahan. Lahat hinahanapan ng butas. Para bang lahat, pag ikaw tumakbo ka, halimbawa ganito, isa ka sa mga nag-iimbestiga sa flood control. Pati problema ng pamilya mo, iimbestigahan nila O ikaay niya, may ganyan ka, may utang ka pa. Anong connection nun?
O sige, si Marcoleta, palagay natin, no? Meron siya diyan sa ano mo, diyan sa problema diyan sa ano mo, sa SALN. Palagay natin may problema siya diyan, no? Ano naman ang problema niya sa pag-iimbestiga sa flood control? Ini-issue niya kasi gusto niya talaga ma-distract si Marcoleta. Gusto niyo hangga't maaari mawala si Marcoleta bilang senador eh. Hanggang gusto niyo ma-disqualify, ma-dispar. Yan ang gusto niyo eh. Di ba? Humahad lang po sila doon sa investigasyon ng flood control. Pero lahat sila galit na galit. Galit na galit lahat sila sa may gawa ng flood control issue. Pero pag mag-iimbestiga na, galit sila sa mag-iimbestiga. Sa madaling salita, peke yung galit nila doon sa flood control issue. Kasi ayaw nilang imbestigahan yung nangyayari ngayon. Ha? Ganun lang po kasimple yun. Di ba? Parang pakunwari kayong lahat dyan. Kasi kaya naman, sabi ko nga sa inyo, kung sakaling matuklasan tong big fish na to, ha, alam mo sino makikinabang dito? Sino makikinabang? Ayaw nila? Si Sara Duterte. Bakit? Pag natuklasan na may big fish, marami mawawala. Si Sara ang papalit. Sorry lang ha. Sino kayo nung kawalan sa mga pink? Kaya sila, puspusan ngayon sila manira sa mga to. Di ba? Alam nila eh, ganyan po tayo. Inaano ng mga to. Taong bayan po ang kawawa. Sabi. Ganito yan. Napakasimple lang ng paliwanag dyan eh. Kung nakinig lang sila nung siguro, meron kaming Thanksgiving, ano yan eh, parang event. Ang pasimula ko nga doon eh, meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Meron nga ang isa nga akong broadcaster dyan, hanggang ngayon hindi makamove on. Yun naman hindi ko kinakailan na sinabi ko yun. Takanta-ka. Pero sabi ko, nakalimutan. O di ba yung broadcaster na yon, takanta-ka siya eh. Siyempre ano bang channel nun? Ano ba? Di ba? Asan ba nakapanig yun? Di ba? Tampo nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon eh. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang ganito. Marami sila. Okay. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. Tinulungan mo si baka ipitin. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, mataas na katungkulan. Kasi may mga kaibigan naman ako talaga. Pwede ba yun, Sen? Na hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna ako. Nililid down ko yung predicate eh. Di ba? Excited ka talaga eh. Kasi nakapuntos na eh. Okay, ito lang ang kanilang pakiusap. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang... Sandali lang ha. Tignan mo ha. Pinabibintangan nila si Marcoleta. Pero maya nagpapa-interview si Marcoleta, sinasabi yung dahilan. Tapos yung mga pagtatanggol niyong tao, ni paliwanag, ni salita, ni pakita, hindi niyo makikita. Yung pag gusto nilang ipagtanggol kaysa kay Marcoleta. O yung Saldi, nagpakita na. Tambaluslos, nagpa-interview ng ganito. Wala, akala mo kung sino mga Panginoon. Kapos yung pakamping-kampi nyo, si Junior ba nagpaliwanag na ng ganito? Wala, kayo makikita nagpapaliwanag ng ganyan. Ito araw-araw, ito pa guilty. Marcoleta pa na kakampi ng Gutesa sa kanang Diskaya. Ito, nasa harap natin siya ngayon, oh. Yung mga sinagtatanggol nyo, wala. Wala. Yung mga pagtatanggol nyo, wala. Ni kausap, wala. O sino mas guilty? Yung tatanungin mo na naman? O eto, na pinabibenta kayo nagpapaliwanag. May mga ebidensyang nilalatag. Sige nga. Pakiusap, tinulungan ka eh. Nagtiwala sa'yo. Gusto ka nilang manalo. Karapat dapat ka sa Senado. Okay. Ang pakiusap ko lang. Ako, maski ako eh. Ako personal ako ah. Personal na lang ako. Pumunta ako sa opisina ng Marcoleta. Nakita ko yung seryoso siya sa mga plano niya. Nakinig ako sa kanya sa Quezon City, sa may building doon, sa may tabi ng paaralan. Doon ako, pumunta ako doon. Nakita ko yung mga speech niya, yung gaano niya, paano siya pag naging sa senador, ito gagawin niya. Alam mo ako sarili kong pera. Sa lungsod ko,
Nagpapalaganap ako ng mga ano niya, yung mga leaflet niya, nagpaprint ako. Ito, boto nyo si ano, ganito, si ganito, bot Marcoleta. Sarili kong gastos yun, ha. Oo. Yung nilagay ko sa bahay ko, yung tarpaulin niya, gawa, sarili kong gawa. Pinibigay ko sa mga kaibigan ko. Yung ba, masama? Nadagdag ba sa gastusin yun? Hindi ko na sinabi yun, ngayon na lang. O, ako lang yun, ha, mababang uri lang yun, ha. Paano pa kayo mga kaibigan, napakapagyayaman-yaman? Maraming ganyan. Di ba? Oh. Halos ganun na sarili niya. Huwag mo nang disclose ang identity ko. Okay. Okay. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, iba-ibang halaga, ibang ganyan. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na, kung tawagin, ay deed of acceptance of donation. Halimbawa, binigyan mo ko ng ganitong halaga. Isa ka doon sa kaibigan ko. Mapipilitan ako doon sa punto na yon. Ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka eh. O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Tama? Oo. Okay. Magagalit ako. Ngayon, ang sabi nila sa akin, paano yung ako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya. Di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Baka may nataka, pag milyonaryo ka ba, wala sa'yo 2 milyon, tanda mo yan. Pag milyonaryo ka, malaking company mo, baliwala sa'yo, mga 5 milyon pakawala ka, tanda mo yan. Ginagawa ng ibang politiko yan. Nakapagtataka lang kay si Senator Marcoleta, ito pinagkaiba sa mga politiko Marami pong senador dyan, na bakit di nyo imbestigahan, na mas malaki ang gastos nila kaysa doon sa salin nila. Ang laki din ng gastos nila, ba't di nyo imbestigahan? Si Senator Marcoleta ba nagpa-interview dyan ngayon? Ha? Nandamay ba siya? Sinabi niya ba, bakit di nyo imbestigahan yung ibang senador dyan? Ba't ako lang? Nang ganun ba siya? Hindi niya na yan. Kasi alam ng iba, marami talaga dyan na ganyan. Hindi nyo pinupokus kay Marcoleta lang kayo. Bakit? Kasi si Marcoleta lang ang makapagpapaimbestiga dyan sa maanumalan sa flood control. Mahuhuli na kayo. Lapit na. Mapipilitan ako. Duda ko mahuhuli ang mga 19. Huli na yan. Ako hula ko. 18. Huli na. 17. Huli na. Hindi muna 16 syempre. Mga 17 huli na ang big fish. Ayun. Baliktad na to. Mababaliktad na boom! Gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Ba, tinago ni Comdante. Tingnan mo nga naman ang buhay Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. At saka kailangan gasta. Sa kayo religion ni Marcoleta, alam nyo kahit sa ang INC pinagkakatiwala sa trabaho niya hanggang ngayon. Maniwala ka pag ang INC naiwanan yung 5,000 sa wallet na INC magsosole hindi, ang INC tapat yan. Iba siguro hindi. Di ba? May mga na talaga natutokso. Pero pag ikaw talagang INC ka, talagang babad ka sa aral, sa doktrina nila, sabihin ko sa inyo, honest ka. Kaya nga kinukuha sa trabaho yan pasinyo, kahit sa mga malaking mall, ano ang nakukuha madalas? INC, di ba? Kasi mapagkakatiwalaan. Inggit na inggit lang kayo kasi wala kayong ganon. Tapos kukontrahin nyo, bakit may kakilala ko INC nagnanakaw yun yung kakilala mo yun. Iulat mo. Sabi niya sa kanila, meron sa kanila. Isumbong mo doon sa iglesia, nagnanakaw yun. Ganun lang yun. Para ma-disiplina siya doon. Eto, lihitin mo tong talagang iglesia, hindi niya gagawin yan. Di ba? Kung ano ibigay sa kanya, ito, gagasusin. Iba kasi nagpapayaman, totoo lang.
tatakbong senador. Hindi, senador. Tatakbo kunwari mayor sa lugar nila. Ha? Sikat siya eh. Marami yan, tatakbo mayor. Wala siyang balak manalo. Ha? Ang gusto nga niya matalo siya eh. Pero, kukuha lang siya, kasi sikat siya, mahati ang boto. Ang gagawin sa kanya, kakausapin siya, huwag ka na tumakbo, bayaran na lang kita. Sorry, ako lang yan ha. Pero may nangyayari niya, ayoko sabihin. Huwag ka na tumakbo, bayaran na lang kita. Magkano? 5 milyon. O, hindi may pera pa siya. O kaya, kukuha lang sponsor siya, katakbo ako, pag nanalo ako bahala sa inyo. Ang daming ganyan eh. Pero ito si Marcoleta, ibahin nyo. Hingo yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin. Sapagkat Honest. gusto nilang manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson? Saka ano pa, ito, halimbawa lang ha, hindi ko siya sabing totoo ha. Kung yung binigay na pera sa kanya, kung kinuha niya man, binulsa niya, hindi niya ginamit sa kampanya, anong pakialam nyo? Bakit? Pera ng bayan yon? Pera ng private ng tao yun. Hindi niya kinuha sa kaba ng pera yun. Hindi makatulad ng mga nakaupo, ewan ko na lang. Ito, pera niya, pera nila yun. Kung kunin man niya yun, nakuhin man niya mga kaibigan niya, wala na kayong pakialam doon. Kung totoo, ha? Ano magsasabi? Pipilitin ko silang i-disclose. Bigyan mo ako ng batas. Bibendalo na naman yung mga ano Ayaw dyan. mong sumagot. Yung pagpapail ng sources, ano? Kailangan ilagay mo doon kung may contribution ka o wala. Pinapanatili nga nilang huwag mabunyag ang identity. Yun ang pinanindigan ko. So kapag ka naglagay ako doon ng amount, mabubulgar ang identity. Ang tinatanong ko sa'yo, merong bang batas na nagsasabi na sa pilitang i-identify mo sila? Meron. Para sabihin mo kung sino yung... Hindi nga, merong batas. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam siya eh. Kung meron o wala. Yan. Hindi maghanap sila. Hindi pwedeng hindi ko gastahin yun. Kaya ganun kalaki yung ginastos ko. Dahil binigay nila sa akin, ipinagkatiwala, dahil kasi kagustuhan nila na manalo ako. Pero... Gagastahin ko talaga. Hindi ba baka sabihin naman ng Comelec, parang mali yung ipinal yung sose kasi dapat pala inilagay niyo yan sa contribution. Ano nakalagay sa Comelec? Sinasabi ba? Doon sa pagsasubmit ng sose? Nakalagay nga doon. Pag naglagay ako ng contribution, pipirma ako ng acceptance of deed of contribution. Deed of acceptance of contribution. Kapag ka gumawa ako noon, lahat kayo, mabubulgar kayong lahat. Oo, di ba? Ayun, parang kamay sa kamay na lang yun, abutan na lang. Di ba? Gagawin ko ba yun sa mga kaibigan ko? Nagmalasakit na nga eh. May utang na loob na nga ako sa kanila eh. Ilalaglag ko pa sila. Okay. Malamang ang super yaman yung mga yun. Ibig sabihin ito, expenditure lang ang parang dineclare nyo doon. Hindi, utang na loob ko sa kanila yun. Ayaw nilang magpa-identify. So yung aking magagawa lang. Pero wala akong ninakaw na pera. Ginasta ko yung binigay nila sa akin. Yung paliwanag, kung hindi nila maintindihan yun, bakit ang dami niyang ginasta samantalang ang kanyang net worth, ito lang. Yun po yung paliwanag. Napakasimple. Tama? Ay ba, bakit kinakailangan sa iba't ibang mga reasons. Halimbawa, yung asawa niya, masyadong matipid halimbawa. Halimbawa ikaw, huwag gagamitin mo. Nelson, ba't di mo man lang sinabi sa akin, nag-contribute ka pala ron. Gusto mo mag-away pa sila. May mga ganong may mga ganong katwiran eh. Kaya iginalang ko lahat ang pag-iitan lalo sa social media to, tiyan mo mga bugok. Pag-iitan lalo to, magsasayta pa dyan si Boy Tago, si School Bukol, tawo, babalkutin nila katwiran ni Marcoletang ito. Babalkutin nila, tamo. Doon nila pupunta. May mas pakialam sila dito kaysa doon kay Saldi sa pagpapauwi. Tingnan mo. Asiyahan na yun. Yung kanilang kagustuhan, na itago na lang ang kanilang identity. Kaya tinatanong Dapat ko, ang presidente nangingialam na sa ganitong problema eh. Kaso parang wala eh. Parang wala. Grabe tong administrasyong ito. ano nila bang kumbatas doon? Meron bang batas na kinakailangang pilitin mo sila na ilitaw ang kanilang mga identities? So yan. Siguro napakalinaw naman ang paliwanag.
Ano kaya ang maghanap na naman sila, di ba? Ang sinasabi mo nga, hindi titigil yung mga. Mukhang lahat na lang halos. Siguro. Ngayon, mapapansin ng mga kababayan natin. Ano ba ang motivation nila? Lahat hahanapin. O ako kaya lang ba tinarget? Yung mga kasama ko, hindi. Mukhang tayo lang yata eh. So, lalong makikita ngayon. So, ang subject matter nyo lang si Marcoleta. Kaya niya ipaliwanag ito. Ninakaw ba niya? Hindi. Ginasta niya, di ba? Sapagkat yun ang kailangan. At kinakailangan kong pangatawanan din naman yung kanilang kagustuhan. Naupo na silang may bulgar. Halimbawa, Sen, pagpaliwanagin kayo dito ng COMELEC o ng sino man, ombudsman. Sa anong authority? Siguro sasabihin ng COMELEC, contribution pa rin. Alam mo ba kung bakit lang kailangan? Kaya nga meron tayong Republic Act 10173. Ito yung Data Privacy Act of 2012. Alam mo, sa tuntunin talaga, ang pagpapalabas ng SALN, merong relasyon doon sa Data Privacy Act. Kukunti na yung panahon natin. Pero kailangan mag-research itong mga detractors natin para naman matuto sila, di ba? Kung ikaw, siguro kalimbawa sa ngayon, nakademanda ako ng, let's say, bribery, malversation, technical or otherwise, di ba? Pwede ako i-require ng ombudsman. Ganun ba akong demanda? Wala. Bubutasan talaga si Senator Marcoleta. Kahit siya karampot. Yun yung notaryo eh. Wala kakwenta-kwenta yung notaryo. Pinalaki nila eh. Pero mo, ang utak nila, talagang ayaw nila madampot yung big fish. Tandaan nyo ha, sinabi ni Marcoleta, pwedeng gawing witness si Saldico. So, ibig sabihin, hindi siya ang big fish. Ha? Sinabi niya rin dati ang Tambaloslos, parang hindi pa yun ang pinaka-big fish. Meron pang isang big fish. Nagmamaang-maangan, wala dong alam. Big fish yun. Kung yung halimbawa, yung bilyonaryo naman, na kaya pala ako masugid na talagang pinipilit na magpa-interview at ganito, hindi ko naman kaya sapagkat nasa hearing ako. Sakop siya nung Section 4D ng batas na ito. Ano sinasabi ron? Personal information process for journalistic, literary, or research purposes. Hindi kasali. Ito mga journalist ito eh. Otherwise, lahat ng gagawin nila is fishing expedition. Kaya itong ginagawa nila, hindi naman para sa kapakinabangan ng taong bayan. Para siraan lang ang isang tao. At ngayon, mapapatunayan ninyo, lahat po ay titingnan. Lahat ng anggulo titingnan. Nakakala nila, hindi nga po, wala po akong kakayahan. Kaya nga tinulungan po ako ng kaibigan ko. Sapagkat alam nila, wala naman akong kakayahan talaga na gumasos ng gano'n. Siguro kung mapatunayan po ninyo na itinago ko. Isip-isipin mo, ang daming tumulong sa akin sa kanya-kanyang halagang ibinigay. Pagkatapos, ilalagay ko sa aking SOSE, for example, contribution, 5 billion. Ano sasabihin nila sa akin? Magkakakilala yung iba eh. Boss, magkano bang binigay mo kay ganito? Magkano ba kayo? Makukwenta nila eh. Makukwenta nila. Meron ba ako ninakaw? Wala po. Ginasta ko po. Sapagkat yun ang gusto nila. May panalo nila ako. Sapagkat naniniwala po sila sa akin. Ayun. Basa po tayo ng mga reaksyon ng ating mga kababayan kung naniniwala ba kayo may banta sa buhay ni Saldico kaya hindi siya umuwi sa Pilipinas. Opo, may nagbabanta po sa kanya kaya di makauwi. Tina Nobi ng Malagasaang Imus Cavite. Hindi po naniniwala. Alibay lang po yan, lalo na ng mga may sala. Don Cruz, Tansa Cavite. Alibay lang yan ng sala na si Saldi bigla nagkabanta. Nakarami sakit sa puso, nagpa-check up. Ngayon may banta na. Kayo naman. Hindi po. Kung wala kang kasalanan, handaan mo kung wala talagang kasalanan, kahit may banta ka pa, ha? Ikaw ay may power din, may pera ka din naman. Palagay natin wala ka dinakaw, no? Pero mayaman-yaman ka. May-ari ka ng isang Sunwest yata. Hindi ko alam kung may-ari siya o corporation lang siya. Hindi ko alam, ha? Ikaw, wala kang kapasidad na magka-bodyguard ka? Bantayan mo sarili mo? Di ba? Hindi ako niniwala. Mga dahilan yan, isa sa mga dahilan niya lang po yan. Paulino Peralta ng Hong Kong.
Hindi po. Kasi protektado po siya ng most guilty. Kaya nakalis po siya ng bansa. Queenie ng May Kawayan, Bulacan. Hindi. Pag ayaw, maraming dahilan. Raymond ng Nueva Ecija. Po, dahil sa ang susi para maituro ang pinakautak ng lahat ng ito. Vladimir Soho o Somo ng Doha, Qatar. Naniniwala ako may banta sa buhay niya. Galing yung banta sa mastermind ng flood control. Emilda Marimla ng Dubai. Hindi po. Pilit talagang iniiwas ang nagawang anomalya. Rosendo Saballe ng Cavite City. Hindi po. Palusot lang yan. Dina Vargas, Kiambao, Shigaken, Japan. Walang banta si Saldico. Palusot lang ng abogado niya yan para di siya umuwi. Myla Hetahobe ng Hong Kong. Magbabalik pa po. Yung sa Senate Blue Ribbon Committee, mukhang magre-resume niya yata sa November 14, pero nag-iisipan pa yung kung magre-resume mo hindi, no? Kalokohan talaga, no? Di ba? Tindi ng mga to. Ang napapansin ng marami, Sen, ay mukhang iba na yata ang gustong imbestigahan ng Senate Blue Ribbon, Parang kayo na mismo. Ba't mo naman nasabi yun? Wala sila ibang pinunkarya kundi Duterte. Ang issue ngayon, Duterte na lahat Lahat, bumagyo, may Duterte. Lahat, Duterte na. Wala silang plano kasi alam mo yung sincere nila mag-imbestiga. Mararamdaman nyo kung talagang sincere sila mag-imbestiga dito sa maanumalyang flood control. Hindi nila kung ano pa baga yung ginagawa nila sa Blue Ribbon, hindi nila papamanya-manya yan. Dapat ngayon din, gagawan sila ng paraan, hindi lalayas yan si Boy Tago sa bilang chairman ng Blue Ribbon. Lumayas nga yung ano na yan Di ba? Ginaganto-ganto nila tayo, ibig sabihin, hindi sila sincere. Kasi nga, paano di sila magiging sincere? Yung amo nila, mabubuko. Parang may CCTV, tapos kayo... Nabigyan na kayo ng tip ni Senator Marcoleta, si Saldi pwede maging witness. Pwede. At yung Tambaluslos, pwede. Ibig sabihin, may mas malaki pa. Kayo tinitingnan sa CCTV, parang araw-araw yata kayo iniimbestigahan. Baka narinig mo yung interview ni Senator Ping. Na nagpakuraw siya ng... Kasi nahanap niya nga si Gutesa kung nasa... So nagtanong-tanong yata. Ngayon, hindi malaman kung nasaan. No? Ngayon, tinanong siguro, paano niyo mapapasampina kung hindi niyo alam kung nasaan? Basta i-course ko yung sampina sa opisina ni Senator Marcoleta. Sabi ko naman sa sarili ko, paano niya gagawin yun? Uutusan niya ako? Ibibigay sampina sa iyo? Ibibigay. Marcoleta, ikaw na bahala dyan, hanapin mo si Gutesa. Parang ganun. Tigas ng mga mukha, no? Wala silang galang sa mga kapwa-senador nila, na wala silang pakikisama, na sila nag-iimbestiga. Ang gusto nila imbestiga si Marcoleta, hindi si Gutesa. O hindi yung flood control issue ngayon. Para dalhin kay gano'n ba yan? Para utusan niya ako. Ikaw na bahala, Subpino. Ikaw na bahala. Hindi mahala si Gutesa. Ikaw na bahala, Marcoleta. Pag hindi na i-produce ni Marcoleta si Gutesa, sisisihin nila si Marcoleta. Ganyan makatutuso yan mga yan. Ganito yung yung legal at kung ano yung dapat natuntunin namin sa Senado. Hindi mo pwedeng utusan ang kapwa mo, Senador. Di ba? Anong dahilan? At anong authority niya? Kailangan nakabase lahat sa tuntunin, sa katwiran, sa batas. Bakit? Ako bang may custody kay Gutesa? Hindi nga. Dinala lang. Yung mga pas niya, sabihin, Marcoleta, ikaw may Gutesa. Siya may, sisisihin naman si Marcoleta, kayo may nag-uusap ni Gutesa, sa'yo galing yan. Yung mga troll dyan at pati yung mga bayarang vlogger dyan, sisisihin naman si Marcoleta. Yung mga makikita ng utak dyan, yung sabi, Marcoleta, ano siya sabi mo si Gutesa, hindi mo alam. Alam mo yan. Pinipilit nila. Para gusto nilang palabas si Gutesa, produce ni Marcoleta. Si Diskaya, kakampi ni Marcoleta. Lahat na lang kakampi ni Marcoleta. Ano yan? Wala may kasalanan? Di ba? Antitindi ng mga to. Taong bayan ninakawan. Tapos si Marcoleta may kasalanan? Sige nga, nag-iisip ba itong mga to? Di ba? Kaya tatanungin ko siya, bakit mo ginor sa akin ito? Iniinsulto mo ba ako? Oo. Nangiinsulto yung tao na yan Nangiinsulto yan Kung ayaw niyang makarinig ng ganun, kaya ko lang naman sinasabi, parang insulto naman sa akin yun. Ba't mo i-course sa akin? Sino ka ba? First of all, asan ang authority? Bakit mo sa akin i-course? Saka bakit pa CCTV ka? Sabi, dapat daw hindi ako onion skin. Hindi ako onion skin. Pero tinatanong ko,
Tama ba yung ginagawa mo? So, sinabi niya, wag kang onion skin. Ibig sabihin, yung sinabi niya, may hagupit kay Marcoleta. Di ba? Tapos, ang pambara mo lang, wag kang onion skin. Imbis na mag-sorry ka, magkasabi ka pa, wag onion skin. Hindi mo. Ba't kinakailangan kunin mo yung CCTV nang dumating si Gutesa sa akin? Sabi ng mga abogado dyan, ng mga vlogger na abogado doon, sabi hindi ko matandaan pangalan eh. Wala daw karapatan si Marcoleta magreklamo kasi private daw yon. Public daw yon, places yung pwede maglabas sa CCTV. Tama rin naman sinabi mo. Pero ikaw, payag ka ba? Kuhanan ka ng CCTV, sabihin sa media, kuhanan, tapos yung Gutesa nasa isyung mainit sabihin pumasok sa kwarto mo. Hindi mo nalang isikreto bilang investigador ka at mag-usap kayo ni Marcoleta, sabihin mo, Marcoleta, kahit kagalit mo, plastikan na lang kayo. Marcoleta, nakita namin si Gutesa pumasok. Ano bang meron doon? Alamin mo, ikaw Blue Ribbon Chairman, di ba? Si Boy Tago, ba't di mo alamin kay Marcoleta ng personal? Ba't kailangan mo i-media siya? Bakit? Pinapaisip mo yung mga loyalista, pati mga pinklawan na kakaibang mensahe? Para kung isipin nila na, pumasok nga naman si Gutesa kay Marcoleta. Kung ano isipin nila? Sige nga. Di ba? Kaya mga sasabi niyan, nagtatanggol dyan, wala daw masama na kuha na. Walang masama kasi public places yun. Illegal yun sa mga CCTV, pwedeng review nyo. Pero ang masama doon, binulgar mo pa. Kasenador mo to, ka-blue ribbon mo to, kayo magkakaimbestiga dyan. Opisina. Kinunampan niyo kung anong oras At kung sino yung sumundo, alam ka naman pasusundo ko yung hindi ko kilalang tao o sunduin mo, mayroong isang taong nagngangalang ganito, nangako siya na pupunta rito, tingnan mo kung makakarating, kung hindi, wala tayong magagawa. Nagkataon naman dumating. So dumating daw at dinala sa aking opisina. Kanina pupunta yung tao, hindi ka akong kausap. Nini-expect ba niya na sa kanya pupunta? Yung vlogger na Epipanyo Labrador, ang tigas ng mukha Pumunta daw dito kay Marcoleta para may scripted, ganyan-ganyan daw. Kapal na mukha ng tao na yun. Di ba? Hindi ka nakakaintindi. Hindi ka nakakaintindi sa nangyayari. Kayo pupunta yun? Kay Lacson? Hindi naman kausap siya noon. Dito kay Marcoleta pupunta yun kasi siya kausap noon. Saka naman kung pumunta siya si Gutesa sa kanya. Bakit? Anong kasalanan ni Marcoleta? Anong kasalanan ni Gutesa sa Pilipinas? Nagnakaw ba siya? Marin yun. Si Sergeant Gutesa yun. Marin yun. Dating marin yata yun. Anong kasalanan niya? Nangurakot ba siya? Bakit nyo pinaparang ba tayo? Bakit parang lumalabas si Gutesa napakasamang tao sa inyo? Bakit? Porket inamin yung big fish? Isa sa mga big fish inamin? Bakit yung saldi hindi umuwi? Hindi kayo nariringgan ng ganyan. Kayo mga pinklawan dyan, iba sa inyo, hindi lahat Bakit di kayo nariringgan? Mag-post niya kayo, si saldi usigin nyo? Bakit nyo ginagawa? Mas kapani-paniwala, mas kausig-usig yun, ba't di mo uwi? Kasi may insertion. Bakit nyo pala inaano to? Pupunta? So tatanong ko lang sa kanya, is there anything surreptitious or criminal? So, ibig ba sabihin under surveillance ako sa'yo? Sino ka ba? Ito yung punto Kaya, alam mo, natin sa pinag-uusapan natin, hindi ba tayo iisang layunin natin? Hindi ba tayo magkasangga rito? Ano bang pakay mo? Tayo, kahit magkaaway kayo ni Marcoleta, Boy Tago, gampanan yung trabaho nyo. Para sa opisina, may kaaway ako sa opisina. Kagalit ko. Pero pag yung oras ng trabaho, nagbabatian kami. Oy, paano ba itong yung resibo, kayo to bibigay? Parang ganun. Ito, hindi nagkakalaglagan Di ba? Akala ko ba sinusuri natin, tinitingnan natin mabuti, alang-alang sa kapakinabangan ng ating bansa, nasa laula ng ating bansa. Ang aking pakay, matukoy natin kung sino ang malaking isda. Ba't tayo mo kung tulungan dito? Dating best na tulungan mo kung ano pinagagawa-gawa. Kung ano pinagagawa-gawa, umalis sa Blue Ribbon, inimbestigahan si Marcoleta, inimbestigahan yung CCTV ni Erwin Tulfo, lahat na lang Diba? Ganyan lahat ng kabuuan na yan. Si Bato dadamputin. Lahat nakapokus sila, hindi sa investigasyong ito. Kung gusto mo makarinig ng ganito sa letra, subukan mo. Hindi ako nag-umpisa nito Silang nag-umpisa nito. Kung ano-ano, nag-i-interview siya, pinalutak niya, nag-course niya yung sabina sa aking opisina. Subukan mo. Yun ang sasabi ko sa'yo. Tapos na tayo. Sen, ito ay, November, na ba ngayon? 7. Meron pang dadaan ng mga peche. Baka kala nila, ito, live ito Kaya nga po Ano ba tayo, 7? 7 po ngayon. Oo. Titingnan ko lang yung kalendaryo Kasi may napansin lang ako sa kalendaryo Kalendaryo. November 7 po ngayon, Friday.
Meron pang dadaan ng mga peche. Ito, November 16, Nako. November 17, Nako. November 18. Nako, ano kaya ibig sabihin na to? Hindi, November 14 naman daw yung sa kanya, di ba? Yung hearing. Mag-i-hearing daw siya November 14, hindi ba? Ayun nga Nako, daw. O ano kinalaman ng 16, 17 at 18. 17, 18? Hindi ko rin alam. Nako, parang may ibig sabihin nun parang itong si Boy Tago, parang isasama na dun sa 16. Tinatanong ko lang sa inyo, baka ano ba yung November? November sa akin tatanungin ako, yung kalendaryo ng Blue Ribbon ang tinitingnan ko. Ako sa bagay. Magkaiba tayo ng kalendaryo. Ang sinasabi ko lang, wala akong kinalamanan sa kalendaryo. Ang ating pinag-uusapan dito, bakit sila gagawa ng isang bagay na wala sa tuntunin? Unang-una, under surveillance ba ako? Ba't kinakailangan tingnan mo yung CCTV? Kabastusan kasi yon. Yung mga nagtatanggol dyan na public daw yun, wag magreklamo si Marcoleta, tignan yon. Kabastusan kasi yon. Delikadesa tawag doon. Oo, public yon. Pwede mo akong video ha, pwede mo akong ilabas yung CCTV. Pero sa ganun ba, senador to ng Pilipinas, paggalang yon. Kaya yung nagtatanggol dyan na wag magreklamador si Marcoleta, nasa batas naman daw yung CCTV kasi public. Hoy, na sa sarili mong batas, syempre sa sarili mo, may kabastusan kay Marcoleta yon. Ibang pagpunta ni Gutesa doon ay kinapalooban ng isang bagay na maaaring labag sa batas o meron akong iniisip na labag sa batas. Iniisip ba niya na doon kami magkikita sa opisina ko? Open ako eh. Ang sa akin ay malinis, open. Kaya wala akong tinatago eh. Di ba? O gusto niyang marinig ko kung ano pinag-usapan namin. Ito yung problema eh. So pag tinanong ko, under surveillance ba ako? Hindi naman, siguro. Ba't mo ginagawa ito? Gusto ko rin malaman ng mastermind. Di ba? Mukhang taliwas nga po. Taliwas nga eh. So, ibig sabihin nito, lumilitaw. We are not on the same page. Iba yung layunin mo sa layunin ko. Ako, mula pa hanggang ngayon, tinitindigan ko, isa lang. Alam na namin yan, sir. Iba layo ng mga Boy Tago na. Iba layo nila. Ipagtanggol yung big fish. Kailangan nating maayos ang problema nito at isa lamang ang dapat mangyari. Malampasan natin ito at hindi magagawa lamang natin yan kapag natukoy natin kung sino ang pinakamalaking isda. Mukhang pasalungat nga po no? So, di ba? Mukhang pasalungat nga. Mauhuli na eh. Sinira yung balisasa di ba? At saka parang... Kapampangan yung balisasa, alam mo ba yun? Parang... Mauhuli mo na yung isda eh. Bigla nag-time out. Akala mo yung ano eh, pinatid niya yung... Di ba? At saka walang hearing, kaya tagal-tagal. Yun pa. Pareho Senate Blue Ribbon saka ICI. Tinangka niya na mag-resign muna. Pagkatapos biglang nawala na. Isipin mo naman yung pagkatapos ni Gutesa, nag-resign, pagkatapos hindi na tumawag ng meeting. Tigil muna. At pagkatapos sasabihin niya ngayon, kinukuha ko uli. Teka muna. May maniniwala pa sa inyo. Resulta na po tayo ng ating Vox Populi sa tanong na naniniwala ba kayo may bantangas? Ano masasabi natin dyan? Pasalamatan na lang natin ang ating mga kababayan. Lalong-lalo na pong kayong nagtyaga. Sana po ganito lang po muna tayo mga kababayan natin. Kitang-kita naman talaga yung mga takipan nangyayari ngayon. Hindi na maayos to, tingin ko. Hindi na maayos to, palala ng palala. Lahat gustong paratangan si Marcoleta, ganyan. Lahat naman tayo madudumi. Lahat naman tayo may kasalanan Kaso nga lang ginagawa sa kanila, hindi nila ma-open. Ito sa mga to, ino-open. Tama, pag tumigil si Marcoleta, titigilan din si Marcoleta. Pag si Marcoleta tumigil sa investigasyon, titigilan din to sa mga butas. Tama. Ang ganito pula tayo, paalam sa inyong lahat.